Mr. Secretariat, please call the roll. Honorable Adeline M. Angeles, Honorable Gilbert L. Honorable John R. Pelaez, Honorable Teresa P. Caballas, Honorable Gilbert L. Dakiwag, Honorable Mel Gabal R. Cabo, Honorable Mercedes Arihano, Honorable Ismael Dipilin, Honorable Juan R. Fernandez Jr., Honorable Aurelio J. Leva III, Honorable James Marty L. Lim, Honorable Lauren R. Rosales. Mr. Presiding Officer, with the 11 members of the board present, we have the necessary quorum for this morning's session. With the 11 of the board present, the chair declares the presence of quorum. Majority Floor Leader, Honorable Adeline Marciano Angeles, you are now recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. A pleasant morning to the Presiding Officer, to the colleagues in this august body, and to our guests. Mr. Presiding Officer, also with us today are representatives from the different sectors, our service partners from the government, from the private sector, and from the religious sector. And I move that they be properly recognized, Mr. Presiding Officer, with our Secretariat to read the list of our guests in attendance. I so move, Mr. Presiding Officer. Okay. Mr. Secretariat. We have invited for this morning session from the municipality of Buwak, headed by Mayor Army Carion and the members of the Sangguniang Bayan. And we have from the municipality of Buena Vista, Mayor Nancy C. Madrigal with the members of the Sangguniang Bayan. From the municipality of Gasan, we have headed by Mayor Vicky Lim and Vice Mayor Judel L. Sosa, and the members of the Sangguniang Bayan. From the municipality of Lugbo, headed by Mayor Augusto Leo M. Libelo and Vice Mayor Jonathan Felipe M. Garcia, and the members of the Sangguniang Bayan. From the municipality of Santa Cruz, headed by Mayor Antonio N. Uy and the Honorable Vice Mayor Geraldine M. Del Rosario, with the members of the Sangguniang Bayan. And from the municipality of Torrijos, Honorable Lorna Q. Velasco with the Vice Mayor Ricardo R. de Galicia with members of the Sangguniang Bayan. And the SK Federation Presidents, we have the Liga ng mga Barangay Presidents. And we are also invited from the national government agencies, from the Bureau of Fire Protection, from the Bureau of Internal Revenue, from the Bureau of Treasury, from the Civil Aviation Authority of the Philippines, from the Commission on Election, from the Commission on Audit, from the Department of Environment and Natural Resources, from the Cooperative Development Authority, from the Civil Service Commission, from the Department of Agriculture, from the Department of Agrarian Reform, from the Department of Education, from the Department of Health, from the Department of the Interior and Local Government, from the Department of Labor and Employment, from the Department of Public Works and Highways,
from the Department of Science and Technology, from the Department of Social Welfare and Development, from the Department of Trade and Industry, from the Government Service Insurance System, from the Land Transportation Office, from the Marinduque Electric Cooperative, from the National Food Authority, from the National Irrigation Administration, from the Philippine Statistic Authority, from the NAPOCOR, from the Philippine Coconut Authority, from the Philippine National Police, from the PNP Maritime, Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Philippine National Red Cross, Register of Deeds, Social Security System, and from the Academe, from Marinduque State College, Dr. Miriam C. Mani, from the TESDA, Dr. Alejandra N. De Jesus, from Marinduque National High School, Dr. Elvin C. Perlas, and from the Provincial Prosecutor Office, Provincial Prosecutor Oliver Hobson, and Attorney Ryan Ribamonte and Attorney Dioscoro Pintiman Jr., and from the Regional Trial Court, Judge Antonina Magturo, Judge Manuel Recalde, Judge Eugene Ricardo A. Parone, and Judge Edwin Michano from the NTC, and from PAO, Attorney Carlo Rodas. And from the civil society organization, we have from the Tanikala ng Pagkakasa Multipurpose Cooperative, from the PRRM, from Luzon Daton Transport Service Co-op, from Marinduque, from MASEC, from Philippine Chamber of Commerce and Industry, from Marinduque Diocesan Development Corporation, from Kabalik at Civicom, from Mugpog MPC, from Royal Blood Tobacco Guardians, from Legion of Marinduque Morions, from Agrea, from Malbog Multipurpose Co-op, Kabayan Action Group, Marinduque Media Practitioners, Marinduque Riders Club, Philippine Association of Agri-Aqua Organization Farmers Incorporated, Marinduque Vendors and Transport Association Incorporated, Mugpog Multipurpose Co-op, Boy Scouts of the Philippines and Girl Scouts of the Philippines. And we have also the representative from Montenegro Shipping Lines and Star Horse Shipping Lines. And from the religious sector, we invited from the Roman Catholic Church, Bishop Marali. And from the Iglesia ni Cristo, Brother Christopher Angeles. From Marinduque Christian Movement, Reverend Michael Rio. From Seventh-day Adventists, Pastor Alan Flora. And from Iglesia Independiente, Reverend Father Roy Pinaro. And we have also here present is from the provincial government department heads. That's all. The guests from those mentioned by our Secretariat is hereby recognized. Mr. Presiding Officer, I move for the approval of today's agenda. I so move. Is there any objection? Being none, proceed. Thank you, Mr. Presiding Officer. Priority in our business for the day is the adoption of a minute resolution informing the governor that this province is now convened and ready to receive the State of the Province address. And so I move for the adoption, Mr. Presiding Officer, of a minute resolution informing the governor of the province of Marinduque, Honorable Presbitero Jose Velasco Jr., that the 15th Sangguniang Panlalawigan of Marinduque is now convened and ready to receive the State of the Province address. I so move, Mr. Presiding Officer. Is there any objection? There is some motion duly seconded. There's none. There's no objection. The resolution informing the Governor Presbitero Velasco Jr. of the province of Marinduque that the Sangguniang Panlalawigan of Marinduque is now convened to receive the State of the Province address.
Thank you, Mr. Presiding Officer. I also move that the Honorable Governor be fetched with the Honorable Congressman Lord Alan M. Velasco. May I request, Honorable Majority Floor Leader Adeline Marciano Angeles, together with our newly installed OIC Provincial Director, no less than Wilson Santos, to fetch our Provincial Governor of this office. Ladies and gentlemen, the State of Provincial or Province Address or SOPA of our Provincial Governor, no less than Honorable Presbytero Jose Velasco Jr. Palakpakan naman po. Oop. Thank you, my dear partner, Vice Governor Jun Bacoro. To our dear representative of the Lone District of Marinduque, Congressman Lord Alan Q. Velasco, Vice Governor Romulo Jun Bacoro, Sangguniang Panlalawigan members, Majority Floor Leader Adeline Angeles, Senior Lawmakers Ted Caballes, John Fernandez, John Pilaes, Gilbert Dakiwag, Ismael Lim, Meling Cabo, Mercy Rihano, Philippine Councilors League Chapter President Jojo Leba, Liga ng Barangay Chapter President James Lim, SKA Federation President Loren Rosales, LMP Chapter President Mayor Lorna Q. Velasco of Torrijos, Mayors Vicky Lim of Gasan, Mayor Army Carion of Buwak, Mayor Tonton Uy of Santa Cruz, Mayor Nancy Madrigal of Buenavista, and Mayor Leo Libelo of Mugpog. Our hardworking vice mayors, our Sangguniang Bayan members, our provincial administrator Vincent Michael Velasco, Father Elino Esplana, our very supportive provincial directors of the different line agencies, our equally dedicated department heads of the provincial government of Marinduque, Liga ng Barangay Municipal Presidents, my fellow public servants, to our guests and partners in development, good day and thank you for coming. Morning. 12 months seemed like a long time ago. Opo, isang taon napalako tayo. At ako bilang ama ng lalawigan ay nakatapos na ng 365 days. Subalit napakarami po ang nangyari. Our journey has been full of challenges. But we also have our success stories, of course. It is indeed an honor to stand before you today to update you on what we are now compared to what we were 1 year ago.
Where were we circa June 30, 2019, when I took my oath as governor of our lovely province of Marinduque? We were a fourth-class province then. Such was the category we are in for the last 45 years. Our province suffered from lack of reliable and clean water, erratic energy supply and sporadic brownouts, inadequate irrigation water due to lack of dams and irrigation facilities, lack of jobs, inadequate promotion and weak development of tourism, inadequate or lack of internet connectivity, weak hospital system, small revenues, and a 90% IRA-dependent budget. Isang taon pa lamang po tayo, mga kababayan. Minsan po naiisip ko, bakit napakarami namang kailangan gawin? Mula alas 7 ng umaga hanggang gabi ay nasa Kapitolyo po tayo. Kung pwede nga lang po, ay doon na lang tayo matulog. Kaya lang po, baka magalit si Mayor Lorna Velasco. Dami po kasing mga meeting sa ating provincial government. Ang dami rin po kasing problema. Ang dami pong mga dokumentong binabasa at hinahatulan kung ano ang gagawin. Talaga pong nakakapagod kung iisipin nyo ang ating ginagawa. Subalit, alam po natin, ang inyong gobernador kasama po ng vice governor, kasama po ang ating Sangguniang Panlalawigan members, mga department heads, other officials and members of the provincial government of Marinduque, na nangingibabaw po ang ating pagnanais na makapaglingkod at maiangat ang kalidad ng pamumuhay sa ating lalawigan. When I assumed my post as governor of Marinduque, we have laid down plans on how we can claim our quest, the golden era of Marinduque. Yes, we are far from the finish line, but we have started working our way there. We are currently facing a pandemic, nay, a terrible war against a formidable and seemingly invincible enemy. Even with this crisis, coupled with tremendous challenges, last year proves that whatever we set our minds to accomplish, kaya po nating gawin kung gusto po nating talagang gawin. Through the dedication, hard work, and perseverance of our provincial government officials and employees, the vital support of our national agencies, and the generosity of our development partners, we have made innovative changes and dramatic reforms on how we handle various projects and activities, and at the same time, battle toe-to-toe a deadly, unseen, and determined enemy, the COVID-19 virus. Therefore, I give the highest honors and commendations to all of you for a job well done. Palakpakan po natin ang inyong mga sarili. Malaki po ang problema natin sa tubig. Sa 6 na bayan po, Torrijos lang po ang nakatapos na ng kanilang water work system. Of course, courtesy of our hardworking Congressman Lord Alan Velasco. And the equally hardworking and dedicated Mayor Lorna Quinto Velasco, who successfully implemented the project.
ang 5 bayan po, bagamat may nagagamit na tubig, ay hindi maaasahan at kadalasan ay nagkakahirapan ng tubig, lalo na sa tag-init. At the start of the term, your governor entered into a verbal arrangement with the then chairman of the RDC Mimaropa, Governor Pipito Alvarez of Palawan. Governor Pipito Alvarez agreed to come up with a feasibility study for our waterworks system for the remaining 5 towns. Of course, their work is pro bono. Kahit wala po siya dito, palakpakan po natin si Governor Pipito Alvarez at ang provincial government ng Palawan. Last February 2020, the Palawan engineering team was able to finish the study and Last February 2020, the Palawan engineering team finished their study and they submitted the Marinduque Waterworks Plan. Makikita po natin sa screen sa gitna yung kanilang sinabi. The proposal is to get a loan of 1.6 billion from the Department of Finance to provide the funding for the construction of the complete waterworks for the 5 towns. The study says it will be for 20 years, a 20-year loan, but the same can be repaid in 11 years. Your governor, however, wary of loans, have already started entertaining proposals for a PPP arrangement where the PGM will not incur a single expense. We are at present awaiting the Sangguniang Panlalawigan action to authorize the governor either to procure that loan if they deem it the best and the most prudent way of implementing the waterworks program, or simply authorize your governor to negotiate a joint venture agreement or a PPP agreement with an interested investor. We all know that it is the commitment of this provincial government to provide adequate, reliable, and clean water to our kababayans and also to our potential foreign and local investors. We are witness to fluctuating and inadequate energy supply in the province. This has been the bane to investment in the province. Of course, we cannot continue to suffer in the darkness. Through the initiative of our Congressman Lord Alan Velasco, the Power Summit was held, and it produced the firm commitments of the Department of Energy and the National Power Corporation to fully address the nagging problem of erratic and insufficient supply of electricity. Napukon, during that summit and subsequent meetings, pledged to already endorse the 69 kV facility to Marelco, provide the 4 megawatt genset in this third quarter of 2020 to replace the old, worn-out, and inefficient power barge. Provide a 5 megawatt genset in the late 2020 or early 2021 to add more energy capacity. They likewise committed a spinning reserve of 1 megawatt, immediately repair the MAN genset made in China, and immediately revise the projection coordinates of the numerous equipment to prevent simultaneous tripping. All these measures are geared to warrant a steady and sufficient supply of electricity
to prevent the frequent brownouts and outages we are experiencing right now. On the other hand, the provincial government of Marinduque pledged full support to Marelco in the clearing of obstacles and interferences on the transmission lines, pursuant to the Anti-Obstruction of Power Lines Act, RA 11361, authored by no less than your Congressman Lord Alan Velasco. Palakpakan po natin. Talagay ko, may blowout ako nito mamaya. The good congressman committed to work on the eventual installation of submarine cables from Marinduque to Catanawan in Quezon Province to connect our province to the Luzon grid, which will result to cheaper and reliable power. This is the long-term goal. In the meantime, the bidding for a new power provider will have to be put on hold until the issue of the grant of subsidy to Marinduque is resolved. Because as you know, under the EPIRA law, if Napocor will no longer provide the energy to us, then the subsidy will be removed. We will always fight against the recall of the subsidy that will result to more financial burdens to our kababayans. Nandiyan naman po si Congressman Lord Alan, who is of course the chairman of the Committee on Energy, and I'm sure despite the legal provisions in the EPIRA law that should not provide the share in the universal charge on missionary electrification, kaya po siguro ni Congressman Lord na mapanatili ang subsidy. Palakpakan po natin ulit si Congressman Lord. Punta po tayo sa acute lack of irrigation water. At present, the feasibility study of the Bagtingon Irrigation Dam is a work in progress. Panay po ang follow-up natin kay General Bisaya at nangangako naman po na tatapusin na yung feasibility study. Ini-expect po namin that the first phase of the irrigation system with the project cost of 170 million will be implemented in early 2021. The overall project cost of the Bagtingon Irrigation Project is 403 million pesos. We really have to construct more dams and other water impounding facilities to uplift the lives of our farmers and producers. It is a truism that without water, there can never be progress. Lack of jobs and means of livelihood. Dahil wala po tayo mga industries and manufacturing establishments, ay mahirap ang trabaho. Marami na po sa ating mga kababayan ay pumupunta sa ibang lugar, sa Metro Manila, sa ibang lalawigan, at yung iba po naman ay nagbabakasakali sa ibang bansa. Mahina rin po ang kita ng ating mga farmers at fisher folks, mga fishermen. Sa pamamagitan po ng peso, nagkaroon po ang ating mga kababayan na may bilang na 6,181 na bagong trabaho. Nakakuha rin po ang PGM ng 14 million sa DOLE para sa DOLE tupad patrabaho. Nakatulong din po ng malaki ang DTI at DOST para sa product development, design, and branding sa paglalagay ng isang branding facility dito po sa Buwak. Palakpakan po natin ang DTI at DOST. Magandang balita po ito. Magtatayo po tayo ng 200 million na AAA slaughterhouse para sa export ng ating mga kambing. Pasalamat po tayo sa PRDP at National Meat Inspection Service na nagbigay ng naturang proyekto at pondo. This is a first-class, fully mechanized slaughterhouse in Mimaropa, which will house facilities for the slaughter of swine and goats.
Yayabong po ang pagpapalaki ng mga baboy at kambing at sigurado po makakataas ang kita ng ating mga kababayan. Marinduque is a home to the abundant species of fish and seafoods. Matatapos na po ang 6 na fish landing facilities sa 6 na bayan. Malapit na rin pong mabili ang ating bangka na may LED light na innovative approach po ito na gagamitin pang-attract ng mga isda para po madaling makahuli ang ating mga mangingisda. Ang mga huli po ay dapat ibaba sa fish landing facilities dahil po nandun ang mga freezers para po mapanatili ang kasariwaan ng isda. Inaayos na rin po natin ang sistema para matulungan ang mga huli, ang mga fishermen na maganda ang presyo sa kanila at yung pag-transport po ng huli ay tulungan din po ng provincial government at madala ng maayos sa mga nagbibenta sa mga palengke at masisiguro po natin ang supply ng mga isda at seafoods sa 6 na bayan. At makakasiguro din po tayo na reasonable ang presyo na pagbibenta. The province has 3 million coconut trees, but 2 million trees are old and non-productive. There will be a massive replanting of a high-yielding variety of coconut tree to replace the old trees. The Philippine Coconut Authority agreed to put up a nursery in each of the 6 towns. One will be in Torrijos and the other one will be in Mugpog. PCA likewise approved the establishment of an oil mill para po yung mga naglulukad sa atin ay gumanda ang presyo. Magkakaroon din po, yun ang pangako, ng isang facility para sa BCO. At gagawin po natin yung MCT or medium chain triglycerides na product. Ang inyong gobernador ay naniniwala na malaki po ang future nitong BCO or Virgin Coconut Oil dahil ito po sa tingin ko ang panlaban sa COVID-19. Yan po ang iniinom ng ating gobernador. Kaya po hanggang ngayon, salamat sa Diyos, hindi pa rin po tinatablan. Your governor is also in the negotiations for a possible PPP agreement with a foreign company to set up a coconut whole chain industry project which aims to produce electricity from coconut shell waste and develop other carbon products and byproducts. It also has a food processing system which will produce coconut juice and also the BCO. This is the reason why we need a PPP code immediately. The administration aims to fully support our farmers and fishermen. Agriculture for now is the main driving force of our economy. And we think that it's time to give back to the much needed assistance to those who are feeding our economy and our kababayans. Ang ating provincial government sa pangunguna ng provincial agriculturist ay nagpatupad ng maraming proyektong agrikultura na mga sumusunod. Crop Development Program kung saan nag-produce po tayo ng 6,626 metric tons of corn. Seeds distribution kung saan nakapagbigay po tayo ng 791 packs of seeds sa farmer beneficiaries. High-value commercial crops production, namigay po tayo ng packs of assorted seeds to 4,033 households in 175 barangays. Gulayan sa paaralan, where 450 packs were distributed to 43 school campuses. And then, we find the increased production of high-value vegetables in Sibuyao Demo Farm. They also implemented the organic agriculture and organic fertilizer production.
Likewise, they implemented the Nursery Development Program and the Fishery Development Program. Being an island province, alam po natin kung gaano kahirap magbiyahe ng mga ating produkto. Kailangan pong isipin ang cost of travel sa presyo ng ating mga produkto. Kung kaya po ating naisip kung anong klaseng tulong ang maaaring maibigay sa ating mga babayan. We have planned of putting a warehouse in each of the 6 municipalities. Unfortunately, medyo mahirap pong makahanap ng mga lote ng provincial government. So, ang strategy po natin ngayon ay mag-expropriate na po ng lupa. Siyempre po, kakausapin muna yung may-ari at mag-usap kung ano magandang presyo. Kung sakali naman po na talagang hindi na po uubra ang negosasyon, papaliwanag po natin na kailangan na po tayo mag-expropriate at late na po itong pag-establish ng ating warehouse. Nasabi ko po kanina, yung warehouse ay may papagtayuan na po sa Torrijos at meron na rin po sa Mugpo. Importante po ang warehouse dahil dito po natin iipunin ang mga produkto ng ating mga farmers at saka producers. And as I explained a while ago, we have to provide the post-harvest support, facilities, and transport to our farmers and producers. Ang magiging breakthrough po ay ang pagtatayo ng Marinduque Export Zone o tinatawag po nating MARES. May panukala na po sa Congress ang ating Congressman Lord Alan Velasco, na magtatayo po ng export zone. Yung principal zone ay dyan po sa Santa Cruz. Actually po, ang Marinduque Export Zone ay ang buong probinsya. Kaya wag po tayo mangimbulo sa Santa Cruz dahil magtatayo rin po tayo ng mga expansion zones sa iba't ibang bayan. Kaakibat po dito ay ang pagtatayo ng international port sa Balogo. Doon po makakapagpasok ng mga cruise ships at malalaking cargo ships. Importante po itong international port at makikita niyo po sa mapa na delineate na po yung area at tinatrabaho na po ni Attorney Romel Fernandez sa DENR na mapunta na po sa atin ang ownership ng lote po, mga 20 to 30 hectares po yan. Pagdating po ng panahon, gusto po natin makita na ang ating Marinduque po ay magiging isang mini Hong Kong din. Yan po ang ating tinitingalang goal. To complement the MARES and the Balogo International Port is the Mega Bridge, composed of 4 segments that will connect Marinduque to the province of Quezon. Nagpalagay na po yung governor ng 350 million sa RDC Mimaropa para po sa feasibility study ng naturang Mega Bridge. Ito po ay 23 kilometers from Santa Cruz to Catanawan. Pero marami naman pong span siya, 4 na segments. Ano po? Marami po nagsasabi na mahirap pong gawin itong Mega Bridge. Pero yung sa China po ay may 160 kilometer bridge at nagawa po. So kung sa distansya lang po ang pag-uusapan, pwede naman po palang gawin. Hindi naman po mahirap at masamang manag-inip, di po ba? Noong dati po, akala po natin ay hindi pwede makapunta sa buwan. Hindi naman pala imposible yun. Ang sabi nga po ni Winston Churchill, the difficult is easy to do. The impossible takes a little longer. Medyo mas matagal nga lang po. Dadating po ang panahon, mga kababayan, na hindi na po tayo maghihintay ng biyahe sa barko. At pag may kalamidad o mahigpit na pangangailangan, ay makakatawid na po tayo kaagad. Sa loob lang ng wala pa po sigurong 2 oras. Dahil po, may pinaplano pong isang expressway from Metro Manila o Rizal at lalabas po ang expressway papunta dyan sa malapit ng dulo ng Mega Bridge.
On infrastructure, the PGM is unrelenting its goal of providing the much-needed infrastructure consisting of roads and bridges, which are vital to our tourism program and economic development. With the tremendous help from Kong Lord Alan Velasco, the DPWH, headed by District Engineer Josie Panaligan, and our Provincial Engineering Office, headed by the hardworking Engineer Rodil Leal. Numerous construction projects were implemented. Ito po ay concreting and asphalting of several roads, opening of bypass roads, constructions of missing links and slope protection, flood control projects, construction of school buildings, multipurpose buildings, and covered courts. Meron pa po tayo mga ongoing construction of several bridges. On deck po ay yung mga approved PRDP projects, 170 million Kawit to Gos Road, 107 million upgrading of Kaganhaw, Amingon, Maybo Road, and 87 million Banugbog and Kaganhaw Road. We have also obtained CMGP projects, upgrading of Bonliw, Kayduke Provincial Road, Hinubuan, Kalong Road, and Matalaba, Pantayin, Banugbog Road. Total project cost po is around 106 billion. Thus, for the period starting June 30, 2019 up to June 30, 2020, the PGM and the DPWH have implemented numerous infrastructure projects amounting to close to 1 billion pesos. This is vital and is in connection with our future development of the Mares and the Balogo International Port. This is critical to promoting Marinduque as an ideal business and tourism area. Alam natin mga kabayan na ang tourism ay isang major programa ng provincial government ng Marinduque. Meron po tayong draft tourism master plan. At nakikita niyo po dyan, may sinabit na po at malapit na po natin isabit dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Sa ngayon po ay natigil ang ating promotion at cultural activities dahil sa COVID-19. Pero ito po panahon para i-develop natin lalo ang ating mga magaganda tourism areas. Nandiyan po ang Polo, Mongpong, Maniwaya. Yung bagong bayan Cape po na talagang nilagyan na po ng ilang facilities ni Congressman Lord Alan sa barangay San Isidro. At nandyan din po ang mga heritage houses sa Buwak. Nandyan din po ang important cultural property, ang Buwak Cathedral. Ang Tres Reyes po na ating i-develop sa Gasan. Yung Luzon Dato po na nagkaroon na po ng isang tourist reception facility at yung Marinduque Wildlife Sanctuary. Pag natapos na po ang gera laban sa COVID-19, ay magsasagawa po tayo ng malawak na tourist promotion. Mag-i-implement na po tayo ng mga tourist events and cultural activities para po buhayin ulit ang nabinbin na pag-asenso ng tourism industry sa Marinduque. Ang plano po ay palawagin ang Gasan Airport na tatawaging Marinduque Domestic Airport para makatanggap ng regional flights mula sa mga iba't ibang bansa sa Asia at Pacific. Hindi na po kailangan pumunta ang mga turista natin sa Maynila at kukuha pa ng connecting flight patungo sa Marinduque. Diretso na po ang lipat para madali po tayo mapuntahan ng mga turista. Ang Balogo International Port din po ay kayang tumanggap ng mga cruise ships na magdadala ng libo-libong turista sa Marinduque. Lastly, the Mega Bridge will certainly bring in a lot of local and foreign tourists
considering the speed by which one can easily reach our lovely province of Marinduque. Ang Marinduque Provincial Hospital po ay pipilitin nating maging second level hospital. So bibigyan po nating diin yung salitang pipilitin. Dahil po sa ngayon, kahit yung level 1 status niya po ay talaga pong pinaghihirapan pa po nating ma-maintain. Pero sabi ko nga po, hindi naman po masamang manag-inip kung tatrabahuhin at gagawing talagang layunin ang naturang panag-inip. Pinag-aaralan na po ang pagsama sa Santa Cruz General Hospital o merger ng Santa Cruz General Hospital at Torrijos Municipal Hospital para magkaroon po tayo ng level 1 hospital sa District 2. Alam nyo naman po ngayon na pareho silang infirmary at wala rin naman pong masyadong magandang medical services na ibibigay sa ating mga kababayan sa District 2. Pagkaupo po ng inyong governor, ay pumasok po tayo sa isang concession agreement sa isang concessionaire na nag-provide na po ng mga equipment sa ating hospital. Pinasok po natin ang concession agreement dahil po napakamahal ng mga medical equipment sa ngayon. Lalo po't brand new ang hinihingi. At hirap na rin po tayo pag-maintain at pag-operate ng naturang mga equipment. Sa ngayon po ay meron na pong na-supply na digital x-ray, CT scan, at laboratory equipment. Kaya lang po ay nagkakaroon ng konting problema dahil labinbin po daw yung pagdating ng mga GE technicians at nang dumating naman po sila ngayon ay nagkaroon naman problema yung ating fluctuating na electric current. Anyway, tinatrabaho po nila and hopefully magiging operational na po kaagad itong 3 equipment na ito. Yung ibang pinangako po nila na ECG, 2D echo machine at 8 dialysis machines ay darating din po. Yung pong dialysis machines ay hinihintay po ang pag-convert ng isang portion ng dating ospital natin para sa dialysis center. Pumasok din po tayo sa consignment agreement sa isang winning bidder para hindi na po bibili ng gamot o karamihan ng gamot na pangangailangan ng PGM. Yung halaga po ng gamot na bibili ng concessionaire ay ipapasa naman po sa PhilHealth. Kaya po wala tayong binabayaran diyan sa mga gamot na dinadala ng concessionaire. Of course, meron lang po tayong issue na marami pong nagsasabi na medyo mataas daw po ang gamot natin sa ating Municipal Provincial Hospital. At ito po ay pinag-aaralan na po at minungkahi po natin sa Sangguniang Panlalawigan na tignan po natin kung pwede pong matanggal yung 40% na tax na pinapatong natin automatically sa mga gamot na binibenta natin sa provincial hospital po natin. At nasa pinag-aaralan na po ng Sangguniang Bayan, ng Sangguniang Panlalawigan, rather, kung tatanggalin na po yung 40% o mag-a-adjust po ng anong porsyento na ipapatong sa ating mga gamot. Maglalagay din po tayo ng telemedicine para po masolusyonan ang kawalan ng mga medical specialist sa ating mga hospital. Halos 1 taon na po kami naghahanap ng mga doktor. Kasama na po dyan yung kailangan po natin mga surgeons. Hanggang ngayon po, kahit na po maganda at attractive na yung aming ino-offer na compensation package and other privileges, ay wala pa rin po tayo mga medical specialist na kailangan. Anyway, pinag-aaralan po ng DOH at ng PGM at ng mga 3 hospital kung paano ang magagandang mga bagong strategy para po tayo makakuha ng medical specialists. Pwede naman po kasing magkakaroon ng parang mga MOA, yung isang ospital sa isang ospital at magsasama-sama sa paggamit ng mga doktor. Yan po isang tinitignan. Pero mga kababayan, pasensya na po,
talaga pong ginagawa natin ang ating magagawa na maghanap ng kinakailangan doktor. Pero talaga pong nahihirapan pa rin. Hindi naman po kami titigil hanggat hindi po natin makuha ang mga kailangang medical specialists. Ito nga po ang talagang gusto ko rin pagmalaki, ang peace and order sa ating lalawigan. Tayo po ay number 2 sa peace and order sa buong bansa. Sinasabi nga po natin na dapat tayo number 1 dahil ang number 1 po ay Batanes. At talaga po yung Batanes ay kukunti naman ng tao. At talaga naman po walang nangyayaring krimen doon. Mas importante po ay nakuha po natin ang status ng drug-cleared Marinduque sa ating lalawigan. Libre na po tayo sa drug menace. Pero even then, hindi po tayo tumitigil ng pagtutok sa mga around 70 na drug pushers na sumurrender at yung 900 na surrenderies na dating gumagamit. Nakakuha po tayo ng halaga para itayo po yung ating rehab center. At makakatulong po ng malaki ito sa mga dating gumagamit ng bawal na gamot. Ang importante rin po ay nakuha natin ng insurgency free nung panahon po ng ating dating governor, ngayon Vice Governor Jun Bacooro. Palapakan po natin. Being an insurgency province, malaki pong advantage po sa atin yan. Kasama po na drug-cleared province ang ating probinsya, ay talaga pong maganda para puntahan tayo ng mga turista at ng mga investors at negosyante. Sa ngayon po ay tuloy natin minimaintain ang insurgency-free status po natin. Dahil po pag napabayaan po yan, ay matatanggal po ang ating status na ganyan. Nangyari na po yan sa Romblon at sa ibang lalawigan. Drug-cleared pala po sa Romblon. Pero pag nagkaroon po at napabayaan ng insurgency problem sa isang lalawigan, ay maaari pong matanggal yan. Kaya po nagpapasalamat po kami sa ating kapulisan, sa ilalim po nung dating ating Provincial Director, Crescenciano Landicho, na nalipat po sa isang mataas na pwesto sa Maynila. Palakpakan po natin ang PNP at si Police Director, Provincial Director Chris Landicho. And of course, we welcome the replacement of PD Landicho with an equally competent and hardworking Provincial Director, si Colonel Santos po. Palakpakan po natin, nandiyan po siya. Kauupo lang po ni Colonel Santos, nakahuli na po siya sa isang bypass operation ng isang nagbebenta ng droga dito. At pinaliwanag naman niya po na hindi makakaapekto itong pagkahuli itong isang nagbebenta ng droga. So nakikita niyo po, patuloy pong ating vigilance, ang constant surveillance at pagmumonitor nitong ating mga criminal elements. So palakpakan po natin si Colonel Santos. Bagong-bago lang po pero may produkto, may achievement pa po. Meron din po tayong dapat ipagmalaki mga kababayan. Marami na pong lalawigan ang apektado ng ASF, pero ang province of Marinduque rin po ay ASF-free. So palakpakan po natin si Dr. Victoria, laksan po ng kanyang mga kasamahan sa Provincial Veterinary Office at kasama na po ang ating mga kapulisan din. Ano po? So napakaganda po, 3, insurgency-free, drug-cleared province, at the same time, ASF-free. At nakikita ko po, sa galing ng ating galaw laban sa deadly virus, magiging COVID-19 free na rin po tayo finally. In our efforts to increase our revenues, we have thought of so many ways of improving our finances. Kailangan po ang pera para mag-implement na mas maraming projects. We decided to make use of the local economic enterprises provided under the local government code.
In particular, I cite the Sand and Gravel Economic Enterprise that was newly created in order to gain more revenues for the provincial government. I commend the author of the Ordinance Number 149, Series of 2019, creating the SAGI or the Sand and Gravel Economic Enterprise. Palakpakan po natin, Bukal Maelim. At 10 po na sangguniang panlalawigan sa pangunguna po ni Vice Governor June Bacoro, ang pag-approve po ng sangguniang panlalawigan Resolution 32-2019 granting power to the governor to temporarily take over the aggregates operations, and which was fully supported by the executive order issued by the governor number 15-2019. Per report of Provincial Treasurer Grata Plata, the provincial government collected 1,155,473 pesos as taxes for the period from August 20 to December 31, 2019, and the income of 4,925,000 from the sale of aggregates for the same period. Despite the lack of business operations, particularly construction business, from the middle of March to June 2020, the provincial government of Marinduque still managed to collect 803,781 pesos as taxes from January 1 to June 30, 2020, and earned a revenue of 7,766,700. Palakpakan po natin ang ating nagpapatupad ng SAGI o Sand and Gravel operations. These facts demonstrate the prudence of the takeover by the PGM of the Sand and Gravel operations as authorized by our Sangguniang Panlalawigan to generate the much-needed revenues to the cash-starved province. Let me assure you that there will be other local economic enterprises to be organized so that we can acquire more revenues for our province. Regarding the claim against Marcopper, Barrick, Placer Dome, and other subsidiaries, your governor has decided to file the damage suit before the Regional Trial Court of Marinduque. We, of course, have had ample consultations with our interested sectors, the civil societies, and the NGOs on this matter. And I have asked the Sangguniang Panlalawigan to approve the filing of the suit in the Philippines instead of a Canadian court, as I believe that the advantages far outweigh the perceived disadvantages. In addition po, the PGM has sent a letter to Marcopper of the intent of the PGM to acquire the Marcopper lots, either by donation if they agree to it, or by purchase. The complaint for expropriation has already been prepared by the legal office headed by Attorney Romel Fernandez and is ready for filing, while awaiting the survey of the lot and the preparation of the lot plan. The PGM will also auction the Marcopper lots due to the non-payment of real properties to the tune of 40 million. Ipapublish na po natin yung auction notice at itutuloy po natin ito. Kailangan po natin ng pera para sa ating mga programa at proyekto at hindi po naman maganda na hindi nagbabayad ng real property taxes. Doon po sa writ of kalikasan case na final ng ating kababayang Elisa Hernandez at Mamerto Lanete, tinututukan po natin ito sa Court of Appeals at sa tingin ko po, mga ilang buwan na lang, makakakuha na po tayo ng mga relief para po mabilisan na pong bigyan ng remediation measures and solutions itong ating mga siltation dams na baka po pagdating ng ilang panahon ay bigla na lamang pumutok. Eh alam niyo naman po, nanganganib din po itong buwak
nanganganib din po yung Mugpog, at baka ilang party po na Santa Cruz. Ano po? Pero as a whole, yung buong lalawigan po ng Marinduque ay maapektuhan. Ang panghuli po ay nagkaroon din po tayo ng takeover ng expropriation case ng final ng Santa Cruz government at hinahandle na po ito ni Atty. Romel Fernandez. Ito po ay patungkol sa pag-acquire ng road lot doon sa loob ng Marcaper area para mabiyayaan na po ng isang magandang daanan or access road ang ating mga barangay o mga kababayan nakatira doon sa loob. Pinapangako po ng inyong gobernador at ng buong provincial government ng Marinduque na hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin makamit ang katarungan mula sa mga kumpanya at mga tao na sumira sa ating environment. Our centennial celebration, mga kababayan, ay kinukonsider ko pong isang notable achievement na ipakita po natin sa ating mga kaibigan at sa buong bansa na marami po tayong achievements, maganda po ang ating rich culture, marami po tayong may pagmamalaking mga practices, mga events, ang ating magagandang tourism areas ay naipakita po natin. Nabigyan din po natin ng recognition ang mga Marinduqueños na nagbigay ng tulong, mahalagang tulong sa pag-unlad ng Marinduque. The week-long celebration showcased our creativity and fostered camaraderie among our people. As what I mentioned during the Centennial Night, we are what we are today because of all of you. Let us celebrate the victories and learn from the failures. Let us forgive the mistakes of the past, but never forget. Let us stand united so the next 100 years will be more fruitful, and may we be worthy to celebrate another centennial. Our fight against COVID-19 has definitely tested our resolve to provide the best care to our people. Nakita po natin kung paano tayo nilumpo ng krisis na ito sa napakaraming lugar at industriya. With the untiring efforts of the Provincial COVID-19 Task Force, headed by PA Mike Velasco and Dr. Jerry Caballes, kasama na po ang mga other officials and employees ng PHO, yung ating pong chiefs of hospital, Dr. Ed Angeta, Dr. Arlie Bertuccio, and Dr. Josine Oblivias, kasama po ng kanilang mga doktor at mga personnel, ang ating po mga municipal mayors, mga municipal officials, mga municipal officials and personnel, mga barangay captains, mga peers, mga frontliners po, ay nalabanan po natin maganda itong COVID-19. Ang nangyari po, ang inyong gobernador ay nag-issue ng executive order noong March 14, 2020 para po isara ang ating borders sa mga pumapasok na tagalabas. Nauna po tayo ng 3 araw doon sa declaration ng Presidente Duterte noong March 17 na nag-prescribe na po ng state of calamity pati mga community quarantine. Ganun pa man, mga kababayan, nagkaroon po tayo ng mga PUIs na 168 po. At 7 po ang confirmed doon sa PUIs. 6 po nakarecover. Nakarecover na po natin, salamat sa ating mga doktor, lalo po kay Dr. Ed Angeta ng MPH. At yung isa po naman ay namatay din, pero sa vehicular accident, hindi naman po sa COVID. Nakapagpasok po ng 9,564 PUMs
At yan po ay tinutukang mabuti ng ating mga municipal mayors, municipal health officials, at ang mga barangay officials and mayors. Na-contain naman po natin. Sa ngayon po ay may problema po tayo sa mga LSIs at OFWs. Hindi pa po tapos talaga itong laban na ito. Dahil ang returning overseas Filipinos po natin nakapasok na ay 205 at ang LSIs po nakapasok ay 8,373 na po. May suspect cases po na 24 at isa po doon ay confirmed na sa pagkaalam ko po ay nandyan sa isolation area natin sa Buwa. Pero ganun pa man, ay napaganda na po natin ang sitwasyon dito. Binabantay na lang po natin ang pagpasok nitong mga OFWs at LSIs at gumagawa po tayo ng mga estratehiya para po hindi na makapasok itong mga carriers ng deadly virus. 8 lang po ang naging positive sa atin at lahat yan po yan ay sinabi ko, 7 ay tapos na, recovered na po, itong isa pa ay on the way to recovery na po at masosolve na rin po yan. Practically, COVID-free na po tayo, pero po sa nakakambang pagpasok ng maraming pang LSIs at OFWs ay hinihingi ko po ang ating patuloy na pagtutok, yung vigilance po at yung close monitoring sa ating mga darating pang mga LSIs at OFWs. The provincial government and the 6 municipal governments have provided food, masks, PPEs, disinfectants, relief goods, and other things vital to our fight against COVID-19. Nabigyan po ng magandang ayuda ang ating mga babayan at gusto pong palakpakan natin lahat ang 6 na municipal mayors and municipal governments. So, well done. Napakaganda po na inyong performance at nakita ko po na talagang hindi natin napapayaan, nabigyan po natin ang pangangailangan itong ating mga babayan sa laban natin ito sa COVID-19. Nais ko pong pasalamatan ang lahat na walang sawang nagbantay upang masiguro ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Unahin po natin si Vice Governor Jun Pacorro na provide ng mga resolutions at ordinances makatulong sa laban sa COVID-19. Ang ating po mga dedicated na masisipag na mga buwan, pakapakan po natin sa mga naitulong na lahat na resolutions at ordinansa. At napagin ko na nga po ang 6 na municipal mayors, municipal officials, municipal health officers, lahat po kayo, mga barangay, officials, captains, lahat po tayo na mga tumulong, mga frontliners, health workers, ano po, alam ko po, sobrang pagod nyo, sobrang puyat, kakabantay sa ating mga kababayan. At pati na rin po, pasalamatan naman din natin ang ating PNP, AFP at PFP. Lahat po sila, lahat po kayo ay tumulong dito sa matinding laban sa COVID-19. Parapan po natin ulit ang ating sarili. Hindi pa po tapos itong laban, tabagin ko na nga po, pero kung tayo po ay patuloy na united at sama-sama, ito po ay mapapawasan natin ang posibilidad na magkaroon pa ng surge dito. At talagang ang adhikain po natin ay mapanatili na talagang wala na pong COVID-19. Pero sa new normal po, ay may mga bago pa po tayong responsibilidad mula sa provincial government, papunta po sa municipal governments, papunta po sa barangay governments. Kasi po, hindi po matitigil itong laban na ito. It will never end. Yun po sabi ng mga eksperto. Kaya po itong safety protocols sa new normal ay kailangan patapurin po natin. At wag po tayo magpawalang pangalan, kailangan po tuloy-tuloy at hinihiling ko po na i-instill po natin ang disiplina sa ating mga kababayan. Kailangan po tayong disiplina para po natin talagang hindi na po tayo mapasukan ng COVID-19. Unity will always be our best weapon against any crisis. We have the solutions to the problems facing our province. It is just a matter of implementation. Hindi na po ito panahon ng pagkakaiba-iba ng isip o pagkawatak-watak. Our politics and differing opinions should not get in the way of fulfilling our mandates.
We are servants of the people. This is a time that we prove our worth as public servants. Let us stand united in our fight for a healthy and progressive Marinduque. Sapagkat sa ating pagkakaisa, we heal as one. Sa ngayon po, ay gusto ko ulit pasalamatan at nakalagay po kasi sa screen yung ating mga municipal governments. Talaga po malaki ang ating tulong. Andiyan po ang umpisa, ang municipal government po ng slide. Yun po, yung laban po natin sa pandemic ay yan po ang sa Torrijos. Palapan po natin si Mayor Lorna Quinto Velasco, si Vice Mayor Lady de Galicia, sa po na sa Kunyang Bayan ng Torrijos, at lahat ng opisyalis at personnel ng Torrijos. Salamat po, palapan po natin ulit. Ang susunod po ay ang municipal government ng Buwak. Palakpan po natin ang malakas, Mayor Arnie Carrion, Vice Mayor Ali Paglinawan, sampu po na Sangguniang Bayan members, mga ibang officials ng Buwak government, personnel, and the barangay officials. Ang susunod po ay sa Binavista, palakpakan po natin Mayor Nancy Madrigal, kasama po ni Vice Mayor Hanny Lisiena, at sampu po na kanila sa Sangguniang Bayan, mga municipal officials. Salamat po sa malaking tulong. Ang susunod po ay ang bayan ng Mugpog. Palakpakan po natin Mayor Leo Libelo, Vice Mayor Jonathan Garcia, mga Sangguniang Bayan members, barangay officials, maraming salamat po. Ang susunod po ay bayan ng Gasan, Mayor Bigli, palakpakan po natin Vice Mayor Yudel Sosa, mga Sangguniang Bayan members, municipal health officers, at barangay officials. Sa Santa Cruz po, palakpakan po natin ang Mayor Torton Puro. Kasama po ang Vice Mayor Geraldine Morales, sa po na kanyang Sangguniang Bayan members, ang kanyang municipal health officers, barangay officials, maraming salamat po. Siyempre po, dapat lang napalakpakan po natin ang mga municipal health officer na talaga naman po sobrang po hirap dito sa laban ng COVID-19. Umpisahan ko po dito po sa Buwak, si Dr. Rosilito Awad. Ngayon po talaga, palakpakan po natin si Dr. Rosilito Awad kasama po kanyang mga tauhan. Sa Binavista po, si Dr. Eleanor May Grande, palakpakan po natin kasama ng mga personnel ng MHO. Sa Torrijos po, Dr. Chris Mamunay, kasama po ng mga doktor niya at mga personnel dyan sa Rural Health Unit. Sa Mugpog po, nandiyan po, Dr. Edsel Buhi, palakpakan po natin. Dr. Edsel Buhi, Municipal Health Officer, talaga pong grabe ang trabaho ni Dr. Buhi, lalo na po yung palalakan ay nasa Mugpog. Sa Gasan po ay si Dr. Abigail Villaruel, palakpakan po natin si Dr. Abigail Villaruel, kasama po ng kanyang mga kasama sa Gasan Rural Health Unit. At nandiyan din po si Dr. Meiji Pondibida, palakpakan po natin. Sa inyong lahat, kasama rin po ng tatlong Chiefs of Hospitals, Dr. Edgar Ancheta, Arlie Bertuccio, Dr. Josino Filipias, sa inyo po lahat, maraming salamat po sa ating laban na maganda, laban sa COVID-19. There is no shred of doubt in my mind that we can transform our province into a first-class province and eventually one of the top tourist destinations in the country, if not in the world. We have to be a stable, robust, vibrant, and resilient province if we really want to attain the golden era of Marinduque. We are now in the midst of an abnormal and challenging situation. And to emerge victorious requires bold, brilliant, and noble measures and strategies.
Doing something that is bold and extraordinary is daunting. There will be for sure naysayers and skeptics. It will not be easy. But if we seize the moment, then we can leave a legacy for our Marinduqueños. Carpe diem, seize the day, seize the moment. This is the moment when we should chart our course towards converting Marinduque into a first-class province someday. This is the moment when we should stand proud, strong, and united in making Marinduque a great and progressive province for our children, our children's children, and the future Marinduqueños to come. With God's help, we will succeed. God bless us, God bless Marinduque, and God bless the Philippines. Mabuhay po kayong lahat. Mr. Presiding Officer, I move for the adoption of a resolution adopting the State of the Province report rendered by the Honorable Governor Presbitero Velasco Jr. I so move, Mr. Presiding Officer. There is a motion duly seconded. Is there any objection? Being none, the chair is none. The state of the province report of our beloved and energetic Governor Presbitero Jose Velasco Jr. is now adopted and approved. At this juncture, Mr. Presiding Officer, this representation moved that the Honorable respected representative of the Long District of Marinduque, Honorable Congressman Lord Alan J. Tito Velasco, be recognized to give his message to this august body and to the people of Marinduque. Lord Alan J. Tito Velasco. Sa ating pinapalong Gobernador, Presbitero Jose Velasco Jr., sa ating pong Vice Governor Romulo Ocoro Jr., sa ating mga provincial board members, sa ating pong mga municipal mayors, vice mayors, mga sangguniang members, sa ating mga provincial administrator, Vincent Michael Velasco, sa ating mga barangay kapitan, at ang ibang mga opisyalis ng barangay, sa ating mga provincial directors, ng ating mga national line agencies, sa ating mga provincial department heads, mga bisita, ating mga kababayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hindi ko na po pakahabaan ang aking speech at ang aking ama, si Governor Presby, ay mukhang na-cover na po niya ang lahat ng kailangan masabi. Pero ganun pa man, ang ama ng ating lalawigan ay sumumpa na kanyang ibubuhos ang kanyang kakayahan upang ilunsad ang golden age sa ating pinakamamahal na lalawigan ng Marinduque. At ako naman po, bilang inyong katawan, ay sumumpa na susuportahan natin ang mga programa ng provincial government upang maramdaman ng ating probinsya ang matagal na minimiting pagbabago. Iba po talaga kapag tayo ay nakakaisa at nakatanaw sa isang direksyon, bunga ng pagmamahal sa ating lalawigan. Talagang napakarami ng ating magagawa. Simulan po natin sa mga infrastruktura, katulad ng mga daan, mga tulay, mga pasilidad para sa lalawigan. Dahil bukas po ang ating komunikasyon at maganda ang relasyon ng inyong lingkod. Ang gobernador, ang provincial government, atin pong napaplano ng mabuti kung ano ang mga pangangailangan ng ating lalawigan upang paunlarin ang probinsya at makasabay na tayo o higitan pa ang ating mga karating lugar. Pagdating naman po sa mga programa, sa bago at progresibong pananaw ng ating mga mamumuno, tayo ay nakapaglulunsad ng mga gawain at proyekto na higit nakapakipakinabang sa ating mga kababayan.
maging mga suliranin at pagsubok na ating kinakaharap ay ating natutugunan ng maayos at may pinag-isang lakas. Matagal na pong nasasabi na napakaganda ng ating probinsya. Napakayaman ng potensyal nito. At kasabay ng ating pagdiriwang ng sentenaryo noong Pebrero, ating itinanghal sa buong Pilipinas at sa mundo ang ating pinakamamahal na lalawigan. Hindi po ito nagwawakas sa pagdiriwang ng sentenaryo. Bagkus, sinisimulan na ng provincial government sa pamumuno ni Governor Presby Velasco ang ating Tourism Development Plan. Isang sistematikong pagpoprograma ng mga atraksyon sa lalawigan na magpapasigla sa industriya at kabuhayan ng ating mga mamamayan. Habang ating pinagpapahalagahan ang ating kapaligiran at kultura. Pero bago natin maabot ang inaasahan, napakaraming mga pagsubok na haharapin. Bukod sa mga pagkakaiba-iba ng mga paniniwala o mga plano ng ating mga namumuno, mga pamumulitika, iba pang mga balakid. At ngayon, eto na nga po, at dumating ang isang pandemya na COVID-19 virus na nagpaluhod hindi lang sa buong bansa, kundi sa buong mundo. Gayunpaman, mapalad ang lalawigan sa naging pagtugon ng ating pamahalaan sa COVID-19. Kaya gusto ko kunin itong pagkakataon na pasalamatan ang ating provincial government sa pamumuno po ni Governor Presby Velasco, kasama po si Vice Governor Paboro, ang ating mga sangguniang panlalawigan members, ang ating mga municipal mayors, vice mayors, ang ating mga sangguniang bayan members, at syempre po, lalong-lalo na ang ating mga frontliners, ang ating mga doktor, ang mga nurses, ang ating mga hospital staff, ang PNP, sa pamumuno po ng ating bagong PD Wilson Santos VI, ang ating PFP, ang AFP, ang ating pong mga national line agencies ng mga department heads, ang ating mga provincial directors, malaki po ang tinulong nyo. At last but not the least, sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyo at sinusunod po ninyo ang mga patakaran ng ating mga opisyales sa gobyerno at sa mga sakripisyo na inyong ginagawa. Saludo po sa inyo lahat. Dahil sa ating pagkakaisa, naprotektahan natin ang ating probinsya at mga mamamayan. At patuloy na proprotektahan. Nakapagpapaabot tayo ng ayuda sa mga barangay at sa iba't ibang mga sektor. Sa panahon ng pandemya, ang ating lalawigan ay ating naging kanlungan. Ligtas at may pagkalinga sa mga mamamayan. May pagmamalaki natin ang Marinduque. Hindi po natin makakamit lahat ng ating pangarap para sa ating lalawigan sa loob lamang ng isang taon, ngunit ito'y ating nang nasimulan. Samahan lang po ninyo kami, ating pagtulungan, at ako'y nagtitiwala na ating makakamit ang pinakamamahal nating mga pangarap sa pamamagitan ng pagkakaisa at sa tulong ng malakas na pamunuang may puso para sa lalawigan. Again, congratulations to Governor Presby and to all our provincial and municipal officers, heads, officials, and employees for a job well done. As what has been laid out by the Governor, there are still a lot to do. Let us not rest on our laurels, but let us continue and work harder for a better and brighter Marinduque. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Mabuhay tayo at God bless. Thank you, Honorable Congressman Lord Alan P. Velasco, our Governor, very energetic,
Honorable Presbyterio Jose Velasco Jr. In this juncture, there will be a recess. The board will convene in the afternoon to tackle the regular agenda. So, sa lahat po ng mga dumalo, ang provincial government po ay nagpapasalamat on behalf of the Sangguniang Panlalawigan sa ating mga bisita na sana po ay hindi po nagtatapos ang pagtitipon ito tulad ng nabanggit ng ating tulihing governor, Presbyterio Velasco Jr., we are all partner in good governance, no? Which state it is a fruit of righteous leadership based on the capacity of a leader to act in accordance to what is moral and what is legal. So sa inyo pong lahat, sa lahat po ng ating katuwang sa gobyerno ng Marinduque, marami pong salamat, isang magandang tanghali at mabuhay po ang lahat. Mr. Presiding